Tuwing Oktubre, ang bayan ng Orani sa Bataan ay nagiging sentro ng kasiyahan, pananampalataya at kultura. At para alamin ang mga makukulay na tradisyon at masayang selebrasyon na pumapalot sa Orani Town Fiesta, samahan niyo po kami sa isang espesyal na paglalakbay. Panoorin po natin ito. Ang Bataan ay kilala sa makasaysayang Bataan Death March noong 1942, kasagsagan ng laban sa mga Imperial Japanese Army sa panahon ng World War II. Dahil sa malawak na kasaysayang ito, pinagtibay nito ang pananampalataya sa inang patrona, ang Birheng Milagrosa de Orani. Isa sa kanilang pinaghahandaan tuwing buwan ng Oktubre, ang kapistahan ng bayan at pamimintuho sa mahal na Birhen Milagrosa de Orani. Ang kapistahang ito ay dinarayo ng mga taga-ibang bayan dahil sa festive, lively, and grandiose fiesta. At isa sa kanilang pinag-aalayan ng selebrasyong ito, ang tanyag na simbahan ng Minor Basilica and Shrine of Our Lady of Most Holy Rosary Parish. Yung Orani Town Fiesta is perhaps the liveliest and happiest and grandest fiesta dito sa Bataan. Ewan kung bakit. Maybe because nung araw, Orani was the capital of Bataan, pero nalipat na sa Balanga City. But just to sing, siguro because of the size and dami ng tao, at saka yung aming simbahan dito ay minor basilica. It's one of 11 minor basilicas in the Philippines. Makikita sa kapistahang ito ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng mamamayan ng Orani, ang Pagoda Fluvial Parade, Harana kay Maria, Grand Parade of Marching Bands at ang free concert na dinagsa ng iba't ibang bayan sa Bataan. Hindi rin naman sila papahuli pagdating sa indakan sa cultural dance competition, kantahan at iba't ibang talento ng mamamayan sa Orani. Parte rin nito ang pagpapakilala ng kultura, mga tradisyon, agrikultura at turismo na talagang babalikan ng mga kalapit nitong bayan. Yung tradisyon namin, una-una sa paglilingkod, we've always been open doors policy. Ibig sabihin nun, dahil kami tabi ng simbahan, bukas ang aming tahanan sa mga humingi ng tulong. Ang Orani ay isang coastal community, kaya naman masagana ito sa mga pagkain mula sa yamang dagat tulad ng alimango, masarap na sugpo, mga isda at hipo na dadayuhin sa kanilang pamilihan. Isa rin sa kanilang ipinagmamalaki ang kanilang produktong pangmasa tulad ng sarili nilang ice cream na ang sangkap ay mula sa gabi, na may keso na mapapa-second scoop ka sa sarap at pinag-e-export na rin sa ibang lugar. Isa sa kulturang hindi maaalis sa mga taga-Orani ang kanilang debosyon at pananampalataya sa kanilang patrona na binibisita ng libu-libong pilgrims mula sa iba't ibang simbahan sa bansa. Kaya naman bahagi na ito ng kanilang faith tourism kasama mga namimintuho sa mahal na Birheng patrona ng Orani. It was first established in 1714 by the Dominican friars, no? And we are proud of that long history that shows our capacity to survive the different challenges that come along our way. Iba't ibang mga revolusyon, ang mga gera na nagdaan, especially with Second World War. Also, yung mga economic crises, mga natural calamities. Sa awa ng Diyos at sa pagiging united ng mga taga-Orani ay nalampasan namin ang mga challenges na to. And I hope that people will find time, no, from their busy schedules to come here, not only to Orani but visit and try naman ang aming lalawigan ng Bataan. I'm sure you will enjoy. Tanda ng pag-alaala at pagkakaisa ang ganitong selebrasyon na maibahagi ang yaman ng bayan, kasaysayan at malalim na koneksyon ng pananampalataya ng bayan ng Orani sa Bataan.